Si Lester Ramos po ang Secretary General ng grupong Migrante USA. Atin lang pong kausapin, kapanayamin sa napaka-importanteng paksa para po sa ating mga kababayan dyan po sa Estados Unidos. Dito nga po sa balak ngayon ng Trump administration na linisin ang mga nandoon sa Amerika na umano'y illegally staying. Magandang hapon sa inyo dyan, Lester. Magandang umaga dyan, Ted. Opo. Sir Ted. Salamat sa inyong panahon. Lester, alam nyo na naman itong pahayag mismo ng ating embahador diyan sa Washington na kung maaari mga Pilipino na illegally staying in the States ay magsiuwian na lang at wag nang hintayin na sila'y mapadeport ba. Ano inyong reaksyon doon? Ang marinig ko yan sa Philippine Ambassador sa US na si Jose Romualdez ay nadismaya at nagalit siyempre. Para napakadali para sa kanya sabihin na lang na sa mga walang papel umuwi nang walang anumang tunay na solusyon na inaalok upang matugunan ang problema ng underemployment at kawalan ng matatag na trabaho sa Pilipinas. Parang pinapatunayan lang niya na walang pakialam ang gobyerno ng Pilipinas sa ating mga kababayan. Walang alam ang gobyerno ni Marcos Jr. sa dinaranas natin bilang mga migrante Pilipino sa United States. Okay, so nadismaya kayo nang ito'y inyong marinig. Sa anong punto na kayo nadismaya? Dahil ba sa pinagkukusa na lang kayo o dahil sa kailangan nyo ba ng tulong? Pwede bang paki-elaborate lang please, Lester? Siyempre, kailangan gumawa siya ng magalok ng proteksyon o may pagdiplomasya sa US government at alahanin ng mga walang papel o undocumented na mga migrant workers. Kasi hindi naman niya alam ang mga kalagayan dito, bakit naging undocumented sila. Ito lang Lester. Kung mamarapati mo, Lester, kung mamarapati mo, pwede kang hindi sumagot sa katanungan kong ito. With all due respect, ikaw ba mismo, ano ang iyong estado dyan sa Amerika? Permanent resident ako. Naging undocumented din ako from almost 6 years, victim ako ng human trafficking. So alam ko ang mga kalagayan ng mga walang papel dito. Na napipilitan sila mag-stay dito kahit nandiyan yung risk na magtrabaho na walang papel. Kasi napagsasamantalahan sila ng mga employer nila dahil sa kalagayan nila. Pero pinili na nila mag-stay dito kasi nga natatago silang umuwi sa Pilipinas. Alam mo naman ang buhay sa Pilipinas, sa hirap sa buhay sa Pilipinas. Okay, sige. So, ikaw pala, dati ring undocumented pero ngayon meron ka ng papel at permanent resident ka. Sa iyong sitwasyon sa migrante ngayon, sa inyong monitoring, ilang Pilipino ang nandidiyan at nanganganib na ma-deport dahil nga may problema sa papel? Wala akong correct number. Approximately mga nasa 500 to 1 million migrant workers. Sabi sa USCIS, mayroong 270,000 undocumented na benefits pag nakaroon ng ng immigration reform. Sa 462,000 yung naghihintay lang na maging legal o naka-process na yung papel nila. So more or less is like more than 500,000 to 1 million. So dito sa 500,000 na ito, mga ilan dito ang nanganganib na ma-deport? Pagkakaalam nyo? Base sa USCIS, mga nasa more than 270,000. Kahit pa yung mostly lahat siya kasi hindi natin sigurado kung ano yung proseso ni Trump sa mga nasa application ng change status. Okay, sige. So sa ngayon, Lester, dito sa panawagan na ito ni Ambassador Romualdez, ano ang pag-uusap ninyo ng grupo dyan ng mga migrante at saka itong mga Pilipino ngayon na TNT kung tawagin? So ito, we are calling them to magsama-sama kami, collective power na magtulungan kami at palakasin namin yung hanay namin para sa aming goal. Protektahan sila, turo sila yung mga karapatan nila sa immigration. And magsama-sama kami manawagan
sa US government na tigla pagpapadeport at saka yung collective power ang pinamalaga. Advocate them and also encourage them to really unite and fight together. Saan ba ang concentration dyan ng mga Pilipinong walang papel? Everywhere here, all out sa US na may mga migrante sa iba't ibang state, dito sa California, sa New York, New Jersey, sa Washington. Yeah, we are everywhere. Oo, at ngayon dito nga sa mga undocumented na mga Pilipinong ito, may mga trabaho sila at kumusta ang sitwasyon doon sa kanilang trabaho sa report na tinatanggap ng migrante? Yeah, may mga trabaho sila kasi may mga mostly sa board and care, naging caregiver sila. Na-hire naman sila kahit walang papel. Yun nga lang, napagsasamantalahan sila. Hindi sila binibigyan ng tamang sahod, overtime dahil nga sa status nila. Natitake advantage ng employer nila yung status nila. Meron din naman yung may mga tumatanggap na hindi hinihingi yung status pero napabulnerable nila. Oo, yung mga nandidiyan, nakakuha sila ng US visa. Anong mga kwento nila usually, Lester, sa inyo? Paano sila nakapasok sa Amerika? Direkta ba ito galing sa Pilipinas? Kasi nga hindi mahigpit sa pagkuha ng ng US visa, sa totoo lang. Yeah nga. Actually legal naman sila na pumasok dito sa US. Karamihan sila mabiktima ng human trafficking, hindi mo narinig tulad ng istorya ko. Pumasok kami sa agency, legal yung pagpasok, nabayad kami sa Pilipinas para makapagtrabaho dito. But pagdating namin dito, hindi pala tunay yung trabaho. So naloko kami, na-end up kami sa wala ng employer, naging undocumented. Marami naman sa nila pumasok dito as in tourist visa. And then nawala na sila ng status, so wala silang choice na manatili dito. Alam mo naman sa buhay sa Pilipinas pag bumalik. At marami din yung mga nag-end up ng nagpakasal dito, biktima ng domestic violence, pinagsamantalahan ng napangasawa nila. So marami kwento mga Pilipino dito nang end up sa iba't ibang circumstances pero dahil sa kawalan ng way para maging legal sila o makontinue yung pagiging legal nila dito. Nauwi sila sa ganung condition. Ikaw mismo, Lester, anong trabaho mo diyan sa Orange County? Dati akong nag-caregiver din, almost more than 10 years. Pero ngayon dito na ako sa non-profit organization ng isang Filipino profit organization na tumutulong sa mga Pilipino. Kami po yung nilalapitan dito ng mga Pilipino na nangangailangan tulong sa labor, immigration. Tulad po ng mga biktima ng human trafficking, biktima ng domestic violence. So nare-refer namin sila sa iba't ibang lawyer, pro bono, and then at the same time, ina-advocate at tinutulungan namin sila. Okay, may tanong lang si Chacha sa iyo, Lester. Go ahead. Yes. Sir Lester, Yes. Opo, kanina napakinggan ko, sabi niyo po 6 years din po kayo na naging illegal dyan po sa US bago kayo naging permanent resident. Sir, anong process po yung pinagdaanan ninyo? Maging nung iba natin mga kapatid dyan, paano nagiging legal? Kasi yung iba karamihan yata nag-aasawa ng Amerikano, tama po ba? Yes, isandaan nyo yung pag-aasawa pero napaka-risk din. Kasi marami sa nila yung nauuwi yung pumapasok sa fixed marriages kahit di nila mahal yun na naging asawa nila pero na-end up naman naabuso sila ng mga naging asawa niya. So ako, pinagdaanan ko, masalimuot, mahirap. Sa palipat-lipat ako, takot. Na-experience pa nga ako na sabi ng employer ko, wag daw lalabas ng bahay kasi pag tinanong ng ID at wala mapakitang IDs, so madideport ako. So nag-stay ko sa loob ng facility bilang caregiver sa loob ng mahigit 1 taon na hindi ako lumalabas. Ganyan kahirap. Pero nung nakita ko yung migrante, so natulungan nila ako, na alaman ko na human trafficking victims ako. So nirefer nila ako sa lawyer, inayos yung application para makaroon ng trafficking visa. Habang
inaayos ng papel ko, yun, umattend ako ng mga training, education, ano ba yung human trafficking. So, engaged po sa migrante, nalaman ko napakaraming para mga Pilipino na mas worse pa sa istorya ko. Kaya sabi ko, gusto din tumulong sa nila, kaya nandito na ako ngayon. So, marami yung mga biktima ng human trafficking, ganon. So paano po yung proseso dito? Halimbawa yung mga illegal or undocumented Pinoy sa nandyan sa Amerika, sila po mismo ang lumalapit dito sa migrante para matulungan po sila tulad mo noon Para na maiayos po. ma-legalize, Oo, na no? maging legal po Oo. dyan sa US. At gaano katagal usually sa ngayon na mas mahigpit na ang hinihintay para mas maging maayos po yung papeles nila dyan sa ibang bansa? So yung mga tulad ko, human trafficking, asa nga yung mga biktima ng mga waste theft, yung abuso, domestic violence, may mga special sila process doon kasi biktima nga sila. So mas madali yung proseso nila ay sa regular na petition. Yun, may mga lumalapit sa amin, yun nga tinutulungan. Actually, marami namin natulungan na mga biktima human trafficking na ngayon may papel na sila at na-reunite na sila sa mga family nila. Na-petition nila yung family nila na punta dito. Tulad ko, kasama na yung family ko dito. Dito na kami nabubuhay. Oo. Yan. Yung narinig ko, tama po, no, may special process dyan sa ibang bansa for the victims of human trafficking. So mas mabilis na po proseso yung papel nila. Usually, gaano po katagal, sir? Pag biktima ng human trafficking? Based sa experience ko, na-file ako ng tinulungan ako at I think early 2016 nung nag-file. 2015. 2016 na lumabas yung visa ko sa trafficking visa. And then na-reunite ko sa family ko the same year na nakapunta na sila dito. And then from 2016, 2019 nag-change status ako, naging green card na ako 2019. Okay, sige. So, kumbaga, kailan ka actual na pumasok diyan sa Amerika? Saan ka pumasok sa LA mismo? Hindi, 2009 I supposed to work in Tennessee amusement park. Pero pagdating ko dito, dinala ko sa Alabama, so inabandon kami doon sa Alabama. So, nagano lang on my own paano ma-survive. Pumunta ako nag-apply ako online sa Miami. Kasi nung mga panahon yung may papel pa ako as a worker visa. Tapos nakapasok sa trabaho sa Miami. But nung na-end yung yung visa ko na-expired na, lumipat ako dito sa California and then naging caregiver nga ako. Oh, yun. So, sino ang recruiter mo? Paano yan? Dito sa Pilipinas, mayroong paano yung ugnayan? Kasi, di ba usually ang recruitment parang Middle East, no? At ilang mga lugar diyan sa Asia, pero diyan sa Amerika. Sino recruiter mo? Hindi ko na matandaan yung pangalan, matagal na kasi 2009 pa. So, isang agency siya dyan sa Malate. Legit naman daw sila napapadala. So, magkano binayad mo, Lester, para ka makakuha ng lahat ng dokumento mo papunta sa Amerika? Sa iyong recruiter, magkano binayad mo? Lahat-lahat. $6,000, which is 2009, napalaking halaga pa noon talaga. $6,000. Asama na doon yung processing fee, at saka yung airfare, at saka insurance, at na. Okay, sige. Ang pamilya mo ngayon, lahat sila maayos ng papel. Pare-pareho na silang permanent resident na. Opo, lahat po sila. Nag-aaral na din dito ang mga anak ko. So may trabaho na yung asawa ko pag weekend. Okay, sige. So sa ngayon, yung nga ang sitwasyon natin, Lester, sa tingin mo din, sa usapin ng remittance ng mga Pilipino dyan, lalo na itong ang mga illegal, ano ang effect kaya nito din para sa kanilang pamilya sa Pilipinas? Yan, napakalaki. Alam mo ba na ang US sa pinamalaking remittance dyan sa Pilipinas? Napalaki ng contribution ng mga Pilipino dito sa Pilipinas. Ang epekto nga lang nito, syempre nga, pag pinauwi yung lahat ng undocumented sa Pilipinas, so, hindi lang naman kasi yung mga napauwi ang maapektado dito, pati yung pamilya nila. So, sa laki ng contribution ng mga OFW, tapos gano'n lang yung
pagtrato sa nila basta nila pauwiin dyan na walang consideration anong maging buhay nila sa pamilya nila. O sige, so again, sa ngayon, ang inyong panawagan sa gobyerno, particularly sa DFA at sa embahador natin sa Washington, anong panawagan ninyo? Napalaki, unang-una gusto kong panawagan, alam mo ba yung labor export policy na tinatakpan ng Marcos Sr. na pinapapatuloy ngayon ni Pangulong Marcos Jr. na yung encourage yung mga kababayan natin o iprograma talaga na magtrabaho sila sa labas ng bansa. Imbis na magtayo ng pambansang industriya at ipagpatupad ang tunay na reforma sa lupa. Yun ang mapaglikan ng tunay na trabaho sa nakakabuhay na sahod. Dapat yung prioridad ng gobyerno sa atin na sa magbigay ng mga programa pangkabuhayan para yung forced migration ang isang problema dyan ay ganyan ang kalagayan ng mga Pilipino. 10% of population nasa labas ng bansa. So mahigit 10 million already ang nagtatrabaho sa labas ng bansa. So nakakahiwalay sa pamilya at so nakaranas ng abuso. So panawagan ko pagandahin ng ekonomiya, magtayo ng mga trabaho, yung tunay na trabaho, hindi yung trabaho na hindi nakakasapat na sweldo. Yan, tunay na reforma sa lupa, nationalization, palakasin natin yan para ang mga Pilipino hindi na kailangan lumabas ng bansa. Sige, salamat na marami Lester at kami makikibalita sa inyo kung sakasakali nga na magkaroon na ng development dito sa mga polisiyang ito ng papasok na Trump administration. Salamat at mabuhay ang inyong hanay dyan sa Estados Unidos. Migrante Secgen Lester Ramos ang ating po nakaugnayan. Salamat po. Salamat Lester. Salamat na marami. Thank you. Yun si Lester Ramos.